February 23, 2026 ang petsa na hindi makakalimutan ng mag-amang Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Natuloy ang hearing of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit hindi siya sumipot. At kung pagbabatayan natin yung mga statement ng defense at ng prosecution, mukhang wala pong panalo ang defense. Well, yan po ay ayon lang sa sarili kong obserbasyon. Ito ngang si Kaufman parang Pilipino na, dinaan sa padrama-drama. Meron pang pa-unique at phenomenal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naiiba. Oo nga naman, totoo naman naiiba si Rodrigo Duterte. Naiiba siya sa naging presidente ng Pilipinas na palamura at aminadong kriminal. At kahit na anong gawing pagpapaawa ni Kaufman, sad to say, mukhang matutuloy po sa trial itong hearing ng charges ni Duterte. Kung napakinggan nyo yung statement ng prosecution, facts lahat. Kanina nga nanonood pa ako nung second part ng hearing Pinakita yung mga videos ni Duterte na para sa akin, unang-una pa lang sabi ko, walang kawala si Rodrigo Duterte dito. Dahil sa napakaraming instances ng kanyang admission of guilt. Hindi po pwedeng sabing joke-joke lang ang lahat ng yon. Yan po naman kasi ang style ng mga DDS Kapag nasukol na, sasabihin, ay joke lang yon. Ay palabiro lang si Tatay Digong. Palabiro ba? Or biro ba yung ikaw ay under oath at aaminin mo ng ilang beses, ilang instances, ilang hearing na talagang narinig ng buong Pilipinas na kung ilang beses din siyang umamin sa pagpatay, pagpapatay, pag-uutos na pumatay. At doon pa lang sabi ko, nako, pag ito umabot ng ICC, yan ang magpapakulong kay Rodrigo Duterte. Walang sino man ang pwedeng sisihin dito, kundi siya mismo. Dahil sa kanyang kayabangan, hinamon pa ang ICC. Ang tagal-tagal nyo, bakit hindi pa kayo pumunta dito? Hulihin ako. Pagsisipain ko kayo Minura pa niya yung mga taga-ICC. Yan, mga video nga pinakita kanina sa hearing. Pero para kay Kaufman, yan daw ay dahil yun na ang ugali talaga ni Rodrigo Duterte. Pero nakita ninyo, sa pinakitang example ni Duterte na okay lang magmura, okay lang bastusin ang mga relihiyon at tawaging estupido ang ating Panginoon Diyos, ni-normalize po ni Rodrigo Duterte lahat yan. Okay na lang magmura. Okay lang ang pumatay. Kasi daw para to save the youth, to save the country. Hindi alam ni Rodrigo Duterte yung phrase na the end does not justify the means. Pero para kay Duterte, okay lang yun. Kaya walang habas ang pag-utos niya sa mga kapulisan niya, sa mga tauhan niya na pumatay kayo. Dahil sabi naman niya, siya ang aako ng lahat. O di yan, nasa dehig ka. At wala nang nagawa ang kampo ni Kaufman para harangin ito. Pinakita pa nga kanina, yung 3 days bago mahuli si Rodrigo Duterte at dalhin sa dehig, yung kanyang speech sa Hong Kong, kung saan minura niya ang mga taga-ICC. Bakit ang tagal daw bago siya hulihin? Matagal na siya naghihintay. O ayan, wish granted. Tapos pagdating doon, I am old and frail. So sino maniniwala sa kanya? 3 days bago siya mahuli, ang lakas-lakas pa, naghahamon pa. Tapos yung nasa harap na siya ng ICC, I am Rodrigo Roa Duterte. O di ba? Halatang uma-acting lang. Pero sa hearing kanina, alam na natin ang magiging desisyon ng mga ICC judges. Well, again, para sa akin lang naman, sigurado yan, tuloy ang trial. Dahil kukumpirmahin nila yung mga charges against Rodrigo Duterte. At ano ba ang masasabi ng madlang tao tungkol dito sa hearing kanina? Ilang porsyento kaya ang sang-ayon at hindi sang-ayon? Naglabas po kasi ang GMA News ng isang pa-survey. At nung nakita ko to, mga 17 to 20 minutes after magsimula yung hearing. At ito ang katanungan ng GMA News sa mga Pilipino. Ano ang inaabangan mong resulta ng hearing ng ICC? Dalawa po yung pinagpipilian. Una, tumuloy sa trial ang hearing at pangalawa, hindi tumuloy sa trial. At ang mga sumang-ayon na dapat matuloy sa trial, yung hearing na yan, ay 63%. At ang mga nagsabing hindi dapat tumuloy sa trial ay 37%.
So ito pong pa-survey na to ay galing sa GMA News. So dito pa lang, nung time na yon, 17 minutes after magsimula yung hearing, 63% na ang nagsasabing dapat matuloy sa trial ang hearing at 37% lang ang nagsasabing hindi dapat matuloy sa trial ang hearing. So hindi ko na na-monitor kung ano pa ang naging resulta nito mga an hour or two after magsimula ang hearing. So kahit na anong gawin ni Kaufman na pabanguhin ang pangalan ni Rodrigo Duterte, sinabi pa niya, President of the People. Kayo-kayo lang, President ng mga DDS lang yan, hindi po of the people. Dahil dito pa lang, sa resulta ng pa-survey ng GMA News, 37% lang po ang pwedeng sabihin ni Kaufman na magsasabing si Duterte ay President of the People at 63% na gustong matuloy sa trial ang hearing ang definitely na hindi papayag na sabihin si Rodrigo Duterte ang President of the People. Pero hanggang Friday pa po, we still have 4 days para maglabasan sila ng kanilang mga ebidensya at sa kanilang mga diskurso kung dapat bang matuloy sa trial o hindi. Pero ngayon pa lang, unang araw pa lang, ang masasabi ko na matutuloy po sa trial yung hearing of charges laban kay former President Rodrigo Duterte. At hindi nagpatalo ang kanyang anak na si Sara Duterte. Dahil kung nagsimula na yung hearing of charges ni former President Rodrigo Duterte sa ICC, nagsimula na rin po ang impeachment case ni Sara Duterte. Dahil formal na sinimulan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, inirefer na ng Kamara ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Sa pagre-refer na ito, itinuturing na formal nang nasimulan ang proseso ng impeachment. So, hindi nagpatalo si Sara Duterte. Kung malaking balita ang pagsisimula ng hearing of charges laban sa kanyang ama, nagsimula na rin ang impeachment laban kay Sara Duterte. And I'm sure, a few days after this, magsasalita na naman si Sara Duterte na lahat ng itong impeachment na to ay politically motivated. Political harassment at kung ano-ano pang political, sigurado yan. Kaya nga nagdeklara yan ng maaga eh. Muntakin nyo, 2 years pa before the elections, nagdeklara na siyang tatakbo sa pagkapangulo na wala naman ang nagulat. Dahil matagal na nating alam, natatakbo siya sa 2028. In fact, sa sobrang atat maging presidente ng Pilipinas, ginagawa nila lahat ng paraan para maagaw ang pagkapresidente kay Bongbong Marcos. Mukhang hanggang sa bumaba si President Bongbong Marcos sa 2028, hindi po sila magtatagumpay na maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos. So aabangan po natin yung mga susunod na pangyayari. Dahil doon sa impeachment ni President Bongbong Marcos, siyempre hahanapan niya ng sufficient in form and substance. Doon kay President Bongbong Marcos, nahanapan ng sufficiency in form, pero pagdating sa sufficiency in substance, bagsak po. So, na-dismiss yung impeachment case laban kay President Bongbong Marcos. Whereas dito kay Sara Duterte, again, sarili ko lang ito siguradong matutuloy ang impeachment niya. Makikitaan ng sufficiency in form and substance yung 4 na impeachment case na yan. At sa sinasabi ni Representative Abante, they have the numbers para ma-impeach si Sara Duterte at yung articles of impeachment ay ma-transmit sa Senado. Doon po tayo medyo kakabahan. Then marami po doon ang mga Duterte senators. And sigurado wala silang pakialam sa katotohanan. Kahit nakitang-kita sa napakadaming ebidensya na may nagawang kasalanan si Sara Duterte, para sa mga Duterte senators, busilak at walang kasalanan si Sara Duterte. At kung meron pa survey ang GMA News kanina, kung ano ang inaasahan natin sa magiging outcome ng hearing ng charges, kung ito ba ay matutuloy sa trial o hindi, meron din pong nilabas na survey ang SWS. Dito ako nagtataka Kasi alam ko, a week or 2 ago, correct me if I'm wrong hindi ba nagpalabas ang SWS ng survey kung saan napakataas ng survey ni Sara Duterte at negative ang number ni President Bongbong Marcos? Hindi ko na matandaan pero parang SWS ba yun? Tapos meron pang isang survey firm na sinasabing nilampaso ni Sara Duterte sa ratings si President Bongbong Marcos.
So medyo nagulat ako sa survey na to ng SWSD umano. Dahil among other things na hinahanap ng mga botante ngayon, sabi rito, 72% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat direktang sagutin ni VP Sara Duterte ang mga impeachment allegations na may kaugnayan sa korupsyon. O, akala ko ba ang taas ng rating ni Sara Duterte? Dahil kapag nagkaganon at naglabas niya ng survey ang SWS kung saan mataas ang rating ni Sara Duterte, ano yan, SWS versus SWS? Dahil kung doon sa rating mataas si Sara Duterte, tapos dito naman sa kung ilang porsyento ng Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment case niya ay 72%. So dito sa survey na to, pinapakita na hindi naaangkop yung sikat ang pangalan mo at yun ang ikapapanalo mo. Nagbabago na po ang kaisipan ng mga voters, lalo na ng mga kabataan. So ako po, at this point in time, na ma-impeachment si Sara Duterte sa House, malamang na hindi siya makonvict na Senado dahil po sa numero. Dahil alam nyo naman na marami ang mga pro-Sara Duterte senators. Pero siyempre, bago yan matransmit sa Senado, nabulatlat na po lahat sa House Justice Committee ang mga ebidensya ng mga ginawang kasalanan ni Sara Duterte. So para sa akin, mabulatlat na lang yan, lalo na yung mga bank accounts ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Siguradong maraming isipan, lalo na ng mga DDS ang babaliktad kapag nakita nila lahat ng kalokohan at kasalanan ni Sara Duterte. At kapag yan ma-expose sa publiko, mas lalong wala na pong chances manalo si Sara Duterte sa 2028. Kaya nga itong pagdideklara ng maaga ni Sara Duterte, hindi po ito kalakasan. Ito po ay takot na nagmumula kay Sara Duterte dahil alam niya malabo na siyang manalo sa 2028. So yan po ang dalawang kaganapan ngayong araw na to, shared by the father and daughter tandem, si Rodrigo Duterte sa ICC, doon sa panimula ng kanyang hearing of charges at dito kay Sara Duterte, panimula ng kanyang impeachment. Ano kaya ang kahihinatnan ng dalawang events na ito? Ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.